sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ako po ay muling bumabate sa inyong lahat ng kaapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan sa Huwebes po ng gabing ito. Una po nating awitin ang bilang 18 sa atin pong mga imnaryo. Tawag ni Jesus ay pag-ibig at sa ating puso'y panglinis sa ating pinaririnig ang wikang lumapit. Kaya't atin siyang pakinggan, tumulong sa kanyang paanan. Mga puso nating bayan, sasalay hugasan, siya'y tunay nating ligaya, na nagdudulot ng pag-asa. Sino mang susunod sa Kanya, kakamtay ginhawa. Kaya't atin siyang pakinggan,
atin pong patuloy na purihin at luwalhatiin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Numero 87 po ang ating susunod na aawitin. Doon sa cross, dugoy na buhos. Sala natin Kanyang tinubos sa malaking pag-ibig ng Diyos. Sugo si Jesus, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Ang sala natin naglalakang sa pag-ibig niya'y pinakpan. Sambahin nating pagpilitan at paglingkuran. Luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Haring lahat ating lapitan. Sambahin si Jesus na banal upang magkaroon ka ng buhay. Sa Kanyang ngalan, luwalhati sa Kanya. Luwalhati sa Kanya. Dugo ni Jesus ang nag-alya. Luwalhati sa Kanya. Atin pong ipagpatuloy na purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, bilang 25 po sa ating mga imnaryo. Magsaya tayo ngayon at tayo'y nagkasama
templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay walang sawa na bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, iginagalang, pinagpipitaganan po naming una sa lahat atin munang sariling sangbahayan. Charity begins at home. Ating binabati ang ating mga kaibigan na matagal ng panahon, ngunit walang sawa, na nakikipagkaisa sa atin sa ganito pong mga banal na gawain, na ito ang tunay na dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Binabati natin ang lahat ng mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan, magmula nga po doon sa ating inang bayang Pilipinas, at ang marami po ay nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Tunay, ang Panginoon Diyos po lamang, ang ating Panginoong Hesukristo, ang nakakakilala kung sino-sino po ang kanyang mga tunay na mga anak sa Espiritu at sa katotohanan. Katulad po ng sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang aklat ng San Juan, mayroon pa akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Kinakailangan na sila'y dalhin ko rin naman, at sila ay magiging isang kawan, at sila ang tinatawag na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, o ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kanya pong ililigtas sa impyerno sa kanya pong ikalawang pagparito. Bagaman nalalaman natin, ako, kayo, tayong mga magkakapatid ay literal na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa pamamatnubay ng kanyang ebanghelyo na kanyang mga salita, San Juan 6:63, na pawang mga espiritu at pawang buhay. Gayon din naman, hindi natin nalalaman mayroon pang mga tunay na mga anak ng Diyos sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Hindi natin nalalaman mayroon pang Church of God in Christ Jesus na itinayo rin naman
o mga nagsisitulad din naman sa Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Kaya kayong mga nangakikinig na hanggang ngayon ay hindi pa binubuksan ng Panginoong Jesus ang inyong mga pagkaunawa, huwag ninyo kaming pararatangan na aming sinasarili ang kaligtasan. Wala po kaming sinasabing gayon. Ang napapakinggan ninyo sa amin at aming pinaninindiganan, kami po ay kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katawan ni Kristo, binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa Kalbaryo. Ito po ang kanyang ililigtas sa impyerno. Bagaman kami naririto, tinitiyak namin sa lahat at pinaninindiganan namin, ito pong aming kinaroroonan, ang katawan ng Panginoon, ang Iglesia na kanyang ililigtas. Ito'y kanyang pag-aari. Hindi po namin sinasabing kami lang ang ililigtas. Kaya nga katulad ng sinasalita po ng Panginoong Hesus, meron pa siyang ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, kailangang sila man ay dalhin ko at sila'y magiging isang kawan. Ang Panginoong Hesukristo, siya po lamang ang nakakaalam kung meron pang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanyang pag-aari. Yan po ang aming pananampalataya. Kaya hindi po lamang kami ang ililigtas, meron pang ibang iglesia ng Diyos. Hindi po iglesia ng kung ano-anong pangalan. Hindi porke iglesia na ng Diyos kay Kristo Jesus, tiyak na tiyak ng kasama sa kanyang katawan. Sapagkat sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya nga sa ganito, na mga paninindigan, inaanyayahan po namin ang lahat na makisama kayo sa amin at magsitulad tayo sa Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Unang Tesalonica 2:14, makipagtiis tayo ng maraming tiisin, sapagkat sa pamamagitan ng maraming pagtitiis, kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Sa Huwebes po, ng gabing ito'y ihanda na natin ang ating mga puso, ihanda na natin ang ating mga kaluluwa, at katulad po ng ating natutuhan sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang pangalang Diyos Kristo Jesus, maninikluhod po muna tayo, papailang lang ng bunga ng ating mga labi, magpapasalamat, sasambat pupuri sa Kanya, at hihingi tayo ng gabay at ng mga kapatawaran sa lahat po ng ating mga nagagawang mga kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na tunay, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal sa napakamalinis, sakdal, at napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Makikita mo po kaming muli mula sa iyong kaharian sa langit. Kami po ay nasa silong ng aming mga dampang tahanan. At kahit po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo, hindi namin ikinahihiya ang iyong pangalang Kristo Jesus. Sa iyong banal na harapan at sa iyong banal na pangalan, ipinaaabot namin, Panginoon, una sa lahat, ang amin pong mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Panginoon naming Hesukristo, maraming salamat po sa buhay, kagalingan at kalakasan. Sa 7 mga araw na pinalipas mo pong muli sa aming mga buhay. Panginoon, hindi mo kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Salamat, pinakain mo kami. Dinamtan, pinalakas, patuloy mong pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At higit sa lahat, maraming salamat. Hindi mo po kami pinagsasawaan, lagi mong dinaragdagan, pinatitibay, ipinaliliwanag sa amin ang aming pananampalataya, na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga buhay.
Panginoon po naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan na Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, nalalaman mo po kung paanong kami nangabuhay, kung paanong ginugol namin ang mga araw, oras, maging ang mga kagaling at kalakasan na ipinautang mo sa amin. Ama, alang-alang po sa pangalan mong Kristo Jesus, na ikinapit mo po sa aming kaluluwa nang kami ay magpabautismo sa loob ng iyong banal na iglesia. Kung hindi pa kami nangakakaabot sa iyong kaluwalhatian, kung hanggang ngayon nakakalimot pa kami't nagwawalang bahala, kung hanggang ngayon nagkakasala pa kami sa iyong banal na harapan, mga abang tao lamang kami, Ama, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga anak, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Ama, sa Huwebes po ng gabing ito, muli mo po sanang kasangkapanin ang iyong hamak na lingkod. Tulungan mong sa kanya po'y dumatal na muli ang iyong kagilagilalas na katotohanan. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya at tulungan mong magkaroon ng bisat kapangyarihan ng kanyang tinig. At kung kami ay makatanggap at makarinig ng iyong mga aral sa Huwebes po ng gabing ito, huwag po kaming mag-alinlangan. Ikaw nga ang aming Panginoong Hesukristo, na kailanman ay hindi mo iniwanan ang iyong banal na iglesia. Hindi ka po namatay. Hanggang ngayon, ikaw ang nabubuhay sa aming mga kaluluwa. Sa bawat sandaling ipinauutang mo sa amin, huwag kaming mag-alinlangan sa iyong mga salita. Isakabuhayan po namin, magbunga sa aming lahat ng mas marami pang mga gawang kabanalan. Ama naming Diyos, hindi kami humihiling sa iyo. Nabigyan mo kami ng mga kayamanan, kapurihan at sari-saring mga kalayawan. Isang bagay lang ang hinihiling namin sa iyo, Panginoong Hesus. Panatilihin mo po kaming naninirahan sa loob ng iyong banal na iglesia. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Palakasin mo po ang maraming kasama naming nag-aalinlangan at pinanghihinaan ng mga kalooban. Palakasin mo po ang kanilang pagkakilala at pananampalataya. At tulungan mo po, una na nga sa lahat, ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa namin kapiling sa mga paglilingkod sa iyo. At ang maraming mga kaibigan namin na hindi pa rin tumatanggap sa iyo, Panginoon naming Diyos, ikaw lamang ang makapagbubukas ng mata ng kanilang mga puso. Sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, idinadalangin din namin, sana po pautangin mo pa kami ng maraming mga araw. Palakasin mo pa po sana kami't pagagalingin. Hihipuin mo po kami't dadalawin sa araw-araw. Bibigyan mo pong kalutasan ng lahat ng aming mga suliranin sa buhay. At ang maraming katulad na ng iyong anak, na patuloy na pong nanghihina, tumatanda, at nalalaman kong malapit na rin ako sa aking libingan, magdalang habag ka sa akin, Panginoon. Alalahanin mo ang tawag na itinawag mo sa akin. Dagdagan mo pa sana ako ng maraming mga araw at mga taon, hindi po upang gugulin sa pagtatampisaw sa kalayawan at mga kasalanan, kung hindi, gagabayan mo lamang ako sa araw-araw, daragdagan mo lang ang aking pananampalataya, higit pakitang maipahayag kung baga maaari sa mas maraming mga tao sa sanglibutan na nangatutulog pa rin sa mga liko at mga maling aral. Gayon din sanang gawin mo, Panginoon, sa aking kabiyak, si kapatid na Rosita. Tutulungan mo rin po si kapatid na Prospero at Glenda. Palalakasin mo pong puspusan ng katawan ni kapatid na Concepcion Tenedero, ni Floro Dator,
ni Robert at Mercedita Heine, ni Olivia Raimundo at ni kapatid na Mirna Gonzales. Hindi mo po titiisin si kapatid na Avelino Gonzales Jr. Pagpapahayagan mo po ng puspusan si kapatid na Expectacion Valencia, Ama naming Diyos at ang kanyang buong sangbahayan at ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na meron pang mga kabataan, higit na nga silang nangalalayo sa amin, na nangaroroon po sa aming inang bayan sa Pilipinas, at hindi kakaunti sa kanila ang nangingibang bansa at mga bayan upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Hihipuin mo rin po sila sa araw-araw at papatnubayan. Ilalayo mo po sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman sa kamay po ng hostisya sa mga taong tampalasan at sa lahat po ng nangakaumang nakapanganiban. Una na nga po, Panginoon, si kapatid na Emmanuel Gonzales, si Cirilo Gonzales IV. Gayon din po ang aming anak na si Ruth, si Joel, Ama naming Diyos, at si Noel. Huwag mo rin sanang pabayaan si Chofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, si JC, si BJ, si JR at John Macho, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay. Dalangin po namin, Panginoon, kahahabagan mo rin po si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip. Gayon din, Panginoon, si Abner Gonzales, si Enrico Gonzales, si Daniel at si David Valencia, si Shannon at si Ana Lira Gonzales, si Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Ador Aquino, si Pido at Victoria Malangkes, si Jacob Gonzales. Panginoon naming Diyos, lalong-lalo na nga po si kapatid na Rosemary Lucerna Gonzales at si Flor Bautista Gonzales, na sila po ay nangangalat sa malalayong iba't ibang dako ng sanglibutan. Tutulungan mo po, Panginoon, at dumating nawa ang iyong kalooban. Bago ka po maghukom, sila pong lahat ay tawagin mo rin naman, makasama namin sa paglilingkod sa iyo at makatanggap kaming lahat ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banal, kami dumadalangin, maging ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, ilalayo mo rin po sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming mga masasamang mga taong kapitbahay. Ama, ang lahat po ng ito, lubos po naming sinasampalatayanan, ibinabasbas mo po't ibinebendisyon sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga banal na kasulatan at tawagin na po natin ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo. At tayo po ay magpapasimula ng humarap sa Panginoon at ihandog natin ang ating mga sarili tulad sa isang masarap na samyo sa kanyang banal na harapan sa pamamagitan po ng ating pakikinig sa mga banal na aralin na inihanda ng Panginoong Hesukristo upang kainin ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng pakikinig. At ito po ay ating maunawaan at ating ganapin o isa katuparan sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Buksan po natin ang aklat ng mga bilang sa kanya pong Kapitulo 6, versikulo 25. Pakinggan po natin ang talata upang tayo po ay maliwanagan. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ito pong talatang ito po ay bahagi ng ipinag-uutos ng Diyos sa bansa ng Israel
Una na nga po kay Moses at kay Aaron na mga Levita, mga tagapanguna o mga tagapangaral sa bansa ng Israel. Na alam natin, ganito po ang sinasabi ng Panginoon sa bandang itaas. Sabihin mo sa mga anak ni Aaron o sa mga Levita na sa ganito ay inyong babasbasan at bebendisyonan ang aking mga anak. Sa 24 po ng 6, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Ito po ang ating paksa. At mahabag sa iyo, ilingat nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Inulit ko po muna yung pinakabuong paksa o pinakabuong bahagi ng pinagmula ng paksa. Sapagkat sa ganitong basbas at bendisyon, ang tao po ay magkakaroon ng tinatawag na kapayapaan. At yung kapayapaan na yon, kapayapaan po na galing sa Diyos at hindi po galing sa sino mang tao o anumang bagay dito po sa lupa. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo para bigyan tayo ng kapayapaan sa ating paksa. Ang tinutukoy dito, paliliwanagin daw sa tao, sa atin, ang mukha ng Diyos o ng Panginoon. Kaya nga ang unang itatanong natin, meron po baga na nakakita sa mukha ng Panginoon? Buksan po natin ang Exodus 33:18 hanggang 20. At sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. At kanyang sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaari na makita ako ng tao at mabuhay. Ito pong paksang ito, itong talatang ito, Exodus 33:18 at 33:20, ito po ang tagpo na ang lalaking si Moses, alam natin ang kasaysayan ni Moses, nang siya po ay tawagin ng Diyos sa bundok ng Horeb, na doon ay nakita niya isang gabi ang naglalagablab na punong kahoy pero hindi po nasusupok. At dito nga tinawag siya ng Diyos at sinabi ng Diyos sa kanya, isusugo kita kay Paraon para ilabas mo ang aking bayan sa pagkaalipin sa kamay ni Paraon. Dadapot si Moses ay naghahangad na makilala niya kung sino itong nag-uutos sa kanya. Na nakita lamang niya sa naglalagablab na punong kahoy, nagsasalita yung punong kahoy pero hindi nasusupok. Kaya nga't sinabi ni Moses, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Na kung liliwanagin, ipakita mo sa akin kung sino ka. Sumagot ang Panginoon Diyos at nagsabing, hindi mo makikita ang aking mukha, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Kaya nga dito sa ating talata 6:25 na pinakapaksa, papaano nga maliliwanagan mga magulang ang tao sa mukha ng Diyos? Paliwanagin nawa ang wika ng paksa ng Panginoon ang kanyang mukha, literal na mukha. Dito ang sinasabi ng Panginoon. Gayong hindi pala pwedeng makita ang mukha ng Diyos. Sapagkat pag nakita natin, tayo ay mamamatay. Ano ang mga katunayan? Ayon pa rin sa Biblia, na sino mang makakita ng mukha ng Panginoon ay walang pagsalang mamamatay. At ano ang katunayan na talagang kailanman walang nakakita sa mukha ng Diyos? Buksan po natin ang 1:18 ng San Juan. Walang tao na nakakita kailanman sa Diyos. Dito po ang nagsasalita si Juan Bautista. Walang tao kailanman na nakakita sa mukha ng Diyos, ang wika ni Juan Bautista sa mga Hudyo. Bakit nga po baga? Wala pang taong nakakita sa mukha ng Diyos kailanman, ang wika ng mga talata. Ano ba ang dahilan? Sa San Juan din po 4:24, ito naman po ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kung bakit hindi makita ng tao at wala talagang kailanman nakakita sa mukha ng Panginoon. Ang Diyos ay Espiritu. Ang wika ng mga banal na kasulatan, walang tao kailanman na nakakita sa Diyos. Bakit po?
Sapagkat ang Diyos ay espiritu. Ano ba ang ibig sabihin ng isang espiritu? San Lucas 24:39, tingnan ninyo ang aking mga kamay. Ang wika niya sa mga apostolo, ito po nung mabuhay na maguli ang Panginoon, hanapin ang mga apostol na nangalabi at sila po'y natagpuan sa isang bahay kung saan sila'y nagkakatipon at wala nga pong abog-abog ang Panginoon, nakasara ang pintuan ng tahanan kinaroroonan ng mga apostol. Lumusot sa pintuan, tumayo sa kanilang gitna at bumate ng kapayapaan ang sumainyong lahat. At nagsabi nga po, tingnan ninyo ngayon ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Ang ibig sabihin ng Panginoon, siya rin yung guro nila na nakita nilang nabayubay sa krus at namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw, bumalik nga sa kanila. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tignan, sapagkat ang isang espiritu, walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ang tanong natin, mga kapatid, bakit walang tao kailanman na nakakita sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ay isang espiritu, at ang espiritu ay isang bagay na walang laman at walang buto. Tulad po halimbawa, isang simpleng halimbawa, papaano natin nalalaman na yung sausawan na pinagsasawsawan natin tuwing kumakain tayo ay suka? Mga kapatid, ang suka ay maasim. Pero may nakita ba kayo na maasim na suka? Ang ibig sabihin, nakita ba ninyo yung tinatawag na asim sa suka? Hindi po. Yun ay espiritu. Yun ang espiritu ng suka, yung asim niya. Hindi natin makikita yung asim. At gayon din po, ang Diyos ay espiritu, ngunit, mga kapatid, bagaman espiritu, walang laman at walang buto, yung espiritu na yon, yung Diyos na yon, pinaka makapangyarihan sa lahat. Genesis 17:1, nang si Abraham ay may 90 na taon, napakita ang Diyos sa kanya na nagsasabi, ako ang Panginoon mong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang ibig sabihin, walang bagay na hindi magagawa. Yung espiritu, yung Diyos na espiritu na walang laman at walang buto, na lumalang ng lahat ng mga bagay. Kaya nga, ano po ang sinasabi mismo ng Diyos? Tunay ba yan? Na siya nga, bagaman hindi makikita, walang laman at walang buto, ay talagang ang wika nga ay makapangyarihan sa lahat, at ang makakakita sa kanya ay tunay na mamamatay. Sa aklat din ng mga Bilang 23:19, ang Diyos ay hindi tao. Yan po, patunay, ang Diyos walang laman, walang buto na katulad ng tao. Kaya nga, ang sabi niya, ang Diyos ay hindi tao. Nalalaman naman natin ang malaking pagkakaiba. Kung ano ang Diyos, alam natin, ang Diyos na tumawag kay Abraham, ang Diyos na tumawag kay Isaac, ang Diyos na tumawag kay Jacob, ang Diyos na tumawag sa 12 apostol, ang Diyos na may-ari at lumalang ng lahat ng mga bagay, ay banal na Diyos. Walang kapintasan ang Diyos. Tayo bang mga tao? 23:19 ng Bilang, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Iba po ang Diyos, iba po tayong mga tao. At sa Romanos 3:10 hanggang 18, alam natin, wala pong taong matuwid. Lahat po ng tao nagkakasala. Lahat ng tao ay sinungaling. Lahat tayong mga tao masasama.
Kaya hindi natin maihahambing ang Diyos na katulad nating mga tao. Kaya nga kung sabihin man ng Diyos, walang tao na makakakita sa aking muka na hindi mamamatay. Bakit? Iba ang Diyos, iba ang tao. Karumal-dumal tayong mga tao, masasama. Dadapwat ang Diyos ay sakdal ng kabanalan. At ang Diyos nga po, sa Genesis 17:1 ang nagpakita kay Abraham, nang siya po ay may 90 taong gulang, nagsabi kay Abraham, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harap ko't magpaka-banal ka, magpaka-sakdal ka, mga kapatid. Sa makatwid, ang Diyos na ito, kung tayo ang mag-iibig na makita siya, kamukha ko, halimbawa, Panginoon kong Diyos, magpakita ka naman sa akin. Eh, hindi po ako pakikinggan ng Diyos. Sino ako? Para pakinggan ng Diyos at magpakita siya sa akin. Aba, hindi ko pwedeng utusan ang Diyos. Nakamukha ng ginagawa ng napakaraming mga tao, lalo na nga yung mga ubi-ubispo, mga ngaral, mga sugo ng Diyos, yung mga kahalili daw ng Diyos, na kung pag-utusan ang Diyos gayon na lamang. Parang ang Diyos uto-uto, parang ang Diyos alila nila at alipin nila na kung ano man ang sabihin nila sa kanilang mga panalangin, pakikinggan sila ng Diyos. Ang Diyos, makikita ng tao kung ibig niya, kung ibig ko na magpakita siya sa akin, hindi ko siya makikita. Pero kapag ang Diyos, ibig niyang magpakita, kamukha ng ginawa niya kay Abraham, napapakita siya sa sino mang kanyang ibig pagpapakitaan. Ayon sa Biblia, para lubos tayong maliwanagan, ayon po sa Biblia, papaano lamang makikita ng tao ang literal na mukha o maging ang lubos na kaanyuan ng Diyos? Ayan. Ano ang katunayan, kapatid na Cirilo? Na kung ibig magpakita ng Diyos, siya rin ang gagawa ng kanyang kalooban at hindi yung kalooban nating mga tao. Kaya nga sa ating mga pananalangin, sa panalangin ay tinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo, magsidalangin nga kayo ng ganito, ang wika niya, Ama namin, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, ito ang maghari sa amin, gawin ang kalooban mo, kung ano ibig mo, ito ang mangyari sa amin. Mga kapatid, doon lamang ay makikita natin sa halimbawa ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo, siya po ang may karapatan lamang kung ibig niyang magpakita sa atin, kung ibig niyang maliwanagan ang ating mga mata para makilala natin ang kanyang pagkadiyos, ang kanyang mukha, upang makasumpong tayo ng kapayapaan at ng mga pagpapala. Totoo ba iyan? Aklat ng mga Bilang 22:31, ito po kung natatandaan ninyo ang nakalipas nating aralin ng nakalipas na linggo, mga kapatid, tungkol po sa kasaysayan nitong propetang si Balaam at kasaysayan ng Haring Balak ng Moab. Kung natatandaan ninyo, yung sinakyan ni Balaam na asno, yung kabayong, yung bisiro, yung kabayong maliit, na nagsalita ng 3 ulit, lumiliko sa landas at pinapalo naman niya, sinasaktan niya. Hanggang sa 3 pagpalo niya, nagalit na yung bisiro, yung asno, humiga na lang at nadaganan pa nga siya. Anong nangyari? Kung natatandaan ninyo sa pagkakataong niyon, mga kapatid, na nagpapakilalang ang Diyos ang magbibigay ng kapasyahan kung kailan at kung kanino siya magpapakilala. Buksan natin 22:31 ng Bilang. Balikan natin ang kasaysayan. Nang magkagayon, makinig tayong mabuti, idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, na hawak ang kanyang bunot na tabak
At alam natin ang nangyari. Nang pagkakataong yon, nabaksakan siya ng kabayo, bumangon siya, at pagkatapos, mga kapatid, yung nagsasalita sa kabayo, 3 ulit. At nagreklamo pa, ba't mo ako pinapalo? Bakit mo ako pinalo ng maka 3 ulit? Nagalit pa yung kabayo. Ang nakikita, mga magulang ni Balaam na propeta, yung kabayo, yun ang nagsasalita. Pero walang nalalaman si Balaam na yung palang salitang yaon ay galing sa Diyos. Hindi sa yung kabayo ay Diyos. Yung kabayo, kinasangkapan ng Diyos para sa bibig ng kabayo, lumabas ang salita ng Diyos. At ng pagkakataon ng ito, binuksan idinilat ng Panginoon, kung liliwanagin sa ating paksa, pinaliwanag ng Diyos ang mukha ng Panginoon kay Balaam. Nakita niya at nakilala niya, alin? Ang anghel ng Panginoon. Sino ba yung anghel ng Panginoon na yon na kanyang nakita? Ituloy natin ang pagbasa. At kanyang iniyuko ang kanyang ulo at nagpatira pa. Sinamba ni Balaam yung anghel ng Panginoon. Bakit sasambahin ni Balaam yung anghel? Hindi po yun yung literal na tinatawag na anghel na maluwalhati. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Alam naman natin, ang Diyos celestial being. Walang tinatawag na katulad ng mga tao. Wala, yun ay celestial being, maliwanag na maliwanag. Kaya, ang wika ng Biblia, anghel ng Panginoon. Pero tinitiyak sa atin, yun mismo ang Diyos. May hawak pang tabak. At nagsabi pa kay Balaam, magpasalamat ka sa kabayo. Lumiko ng 3 ulit, sapagkat kung hindi, napatay sana kita. Nakahanda na yung tabak ng Panginoon Diyos. Talagang papatayin si Balaam. At alam natin, ang kasaysayan ni Balaam, sumunod nga, pupunta nga ron sa Moab para makipag-usap sa hari ng mga Moabita na si Balak. Pero sa puso at isip pala ni Balaam, ang nasa puso't isip pala niya yung bayad, yung kabayaran. Kaya nga ang wika ni Judas, Tadeo, yung tinatawag na kasamaan ni Balaam na dahil sa suhol. Kaya nga, ang Panginoon, ang Diyos na nakakabasa ng laman ng puso at ng isip ng bawat tao ng pagkakataong yon, alam ng Panginoon na si Balaam hindi susunod sa kanya. Kung hindi pinagpakitaan niya, binuksan ang mata niya, niliwanagan ang mata niya, literal nakita niya ang Diyos, nagpatira pa siya, mga magulang pinatawad siya. At sinabi ng Panginoon, sige, dumiretso ka uli, bumalik ka kay Balak. Dadapwat sa isang kondisyon, ang sasabihin mo lamang sa akin, o ang sasabihin mo lamang sa kanya, ang mga salita na sasabihin ko sa iyo. Kaya lang pinatawad siya ng Diyos at naganap. Ginawa niya ang ipinag-utos ng Diyos sa harap ni Balak. Alam natin ang nangyari. Dadapot ang ating paksa. Sa Huwebes ng gabing ito, ang Diyos talaga ang nagpapadilat ng mata ng literal nating mga mataman o mataman ng ating pagkataong loob sa makatwid baga mata ng ating mga kaluluwa o mata ng ating mga puso. At nang magkagayoy, idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon, kanyang sinamba, kanyang niluwalhati. Iniyuko niya ang kanyang ulo at siya'y nagpatira pa. At nung pagkakataong yon, tinitiyak sa atin ang Biblia, kung hindi Diyos yung niluhuran ni Balaam, itatayo siya ng anghel at sasabihin sa kanya, ingatan mong wag gawin iyan, hindi mo ako pwedeng luhuran, ako man ay
alipin ng Panginoon na katulad mo. Basahin ninyo ang kasaysayan ng mga apostol. Basahin ninyo ang kasaysayan ng matandang tipan kung paanong ang mga anghel na nagpapakita sa mga tao, inuutusan ng Diyos, hindi sila nagpapaluhod sa sino mang tao. Bakit? Hindi sila pwedeng luhuran. Mga kapatid, iisa lang ang dapat luhuran, ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Mga kapatid, meron pa po ba tayong mababasa sa Bibliang katunayan na talagang Diyos lang ang nagpapadilat sa mata ng tao para makita nila ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan o ang mukha ng Diyos? Buksan natin ang aklat ng Henesis 21:19. Ito po ang pagkakataon na si Hagar, yung alila ni Sarai na ibinigay niya para asawahin, sipingan ni Abraham sapagkat hindi nagkakaanak si Abraham, baog na sa kanyang katandaan, o hindi magkaanak si Sarai sapagkat baog na siya sa kanyang katandaan. Ibinigay niya ang kanyang alila na si Hagar, at nang magkaanak nga, pinagselosan, sapagkat nakikita ni Sarai, mahal na mahal ni Abraham ang batang si Ismael, kaya ipinatapon niya, pinalayas niya, at nang sila'y nasa disyerto, sa katanghalian at init ng araw, ay mamamatay ang bata, at wala silang, hindi niya malaman kung paano siya makakakuha ng tubig na maiinom. Wala siyang makitang balon ng tubig sa disyerto. Ay anong ginawa ng ating Panginoong Diyos? Buksan po natin Henesis 21:19, at idinilat ng Diyos ang kanyang mga mata ni Hagar, at siya'y nakakita ng isang balon ng tubig, at naparoon at pinuno ng tubig ang bangang balat, pinainom ang bata. Ayon sa kasaysayan, nabuhay nga ang bata, si Ismael, at ito nga ay naging isang malaking bansa, at sa katunayan, sa paniwalaan ninyo't sa hindi, naganap ang pangako ng Diyos kay Hagar, walang mangyayari ka sa bata, gagawin ko siyang isang malaking bansa. At sa ibang mga kasulatan, 12 angkan ang lumabas sa batang si Ismael, at yan ngayon ang nakikilala natin na tinatawag na nasyon ng mga wika nga sumasamba kay Allah, yung mga Muslim, mga tagapakinig po namin. Ano po ang isa sa mga kaparaanan na itinuturo ng Biblia upang madilat ang mga mata ng tao? Matapos na mapakinggan natin ang kasaysayan ni Balaam at kasaysayan ni Hagar, na talagang kung gusto ng Diyos, makinig kayo mabuti ho, kung ibig ng Diyos, buksan ang mata ng sino man, magagawa niya. Binuksan ang mata ni Balaam, na nakita ni Balaam, yung palang nagsasalita na kabayo niya, yung pala ay Diyos. Hindi yung kabayo, kundi yung salita. Nabuksan ang mata niya, nakita niya ang larawan ng Panginoon niya, nagpakita sa kanya, may hawak pang tabak, papatayin sana siya. At gayon din kay Hagar. Nang mamamatay na ang kanyang anak na si Ismael sa kauhawan, hindi nalalaman ni Hagar, nandun lamang pala sa palibot niya ang balon. Paano nakita na may balon ng tubig doon? Binuksan ng Diyos ang mata ni Hagar. Makinig po tayong mabuti. Ngayon, bukod diyan, sa kalooban ng Diyos na buksan ang mata ng sino mang ibig niyang makakita, meron bang ibang kaparaanan na itinuturo ang Biblia upang madilat ang mata ng mga tao? Buksan natin po ang kasaysayan ng propetang si Eliseo, na taong inihalili ng Diyos kay Elias. Mga magulang ng si Elias po ay tangayin sa langit ng karosang naglalagablab na apoy. Sa 2 Hari 6:17, at si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idila ang kanyang mga mata, at siya ay makakita,
At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata, at siya'y nakakita, at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. Ano ang kaparaanan para mapadilat ang mata ng isang tao para makita ang kaluwalhatian, para makita ang mukha ng Diyos? Wala kasing makakakita sa mukha ng Diyos Pagka may nakakita, abay, mamamatay ang tao. Ayaw talaga ng Diyos na makita ang kanyang mga mukha, ang kanyang mukha. Ang ibig lamang sabihin, without the authority of God, you cannot see His face. But if He will give authority to you, ngunit kung iibigin ng Diyos, magpakita siya sa sino mang tao, magagawa niya. Nalaman natin yan sa kasaysayan nga ni Balaam at ni Hagar. Ano ang ikalawang kaparaanan, mga magulang? Kung ipananalangin sa makatwid, tulad po ng pananalangin na ginawa ni Eliseo. Sa makatwid, pag ipinanalangin ng isang tao tulad ni Eliseo, madidilat ang mata. Ang wika nga sa panalangin ni Eliseo, Panginoon kong Diyos, dinadalangin ko't isinasamo sa iyo na idilat mo ang kanyang mga mata. At yung mata na ipinanalangin ni Eliseo sa Diyos ay nakakita. Idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata. Dito'y napakaliwanag, mahalaga at makapangyarihan ang panalangin ng isang tao para ang kapwa niya makakita ng kaliwanagan. Anong klase naman ng tao? Si Eliseo. Alam natin, si Eliseo, propeta, inihalili ng Diyos kay Elias. Alam natin, ang mga banal ng Diyos, hindi naman naging mga banal ang mga yan kung hindi pinapatnubayan ng Diyos, kinaawaan at kinahabagan at tinawag ng Diyos. Kaya nga, anong uri naman ng tao ang mananalangin? Ang lahat ba ng mananalangin? Halimbawa, mga magulang at mga kapatid, ako, halimbawa, meron akong mahal sa buhay na may karamdaman. Ako ba ay pakikinggan ng Diyos kung ipanalangin ko ang isang, halimbawa, isang anak ko, asawa ko, kapatid ko, kamag-anak ko, nararatay sa mabigat na karamdaman, at ipanalangin ko, Panginoong kong Diyos, pakinggan mo po ang aking panalangin, pagalingin mo po ang aking asawa, ang aking anak, ang aking mga mahal sa buhay. Pakikinggan ba ako ng Diyos? Ano ang ibig mo nang ituro sa atin ng Diyos tungkol sa isang tao na mananalangin sa Kanya para pakinggan? Santiago 5:15, buksan ninyo. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit, at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipapatawad sa Kanya. Napakaliwanag ang panalangin ng pananampalataya. Aba, hindi pwedeng ang bawat tao ay mananalangin sa Diyos at hihiling, Panginoon, pagalingin mo ang asawa ko. Ang banal, pagalingin mo at iligtas mo ang aking mga mahal sa buhay. Pakikinggan ka ba ng Diyos? Kung wala kang pananampalataya, ayan, sa makatwid sa pamamagitan po ng pananampalataya. Kung ako'y may pananampalataya, alin ba ang tinatawag na pananampalataya? Mga kapatid, ang wika sa atin sa Hebreo 11:1, ngayon nga ang pananampalataya, kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ayan. Sa makatwid, kailangan ang isang tao, halimbawa ako, si kapatid na si Rilo ninyo, dinadalangin ko kayo araw at gabi. Pakikinggan ba ako ng Diyos kung wala akong pananampalataya? Alin ba yung aking pinapanampalatayanan? Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita ng aking mga mata. Yung bagay na darating pa lamang.
Halimbawa, asawa ko. Madalas meron siya, halimbawa, masakit ang ulo. Ipapanalangin ko siya. Nawa pagalingin ang sakit ng kanyang ulo. Nawa pagalingin ang kanyang tinatawag na rayuma. Hindi pa gumagaling, iniisip ko na yung bagay na darating na dininig na ng Diyos ang aking panalangin. Magaling ka na! Magaling na ang aking asawa. Wala na lahat ng sakit niya. At yan naman ang tinanggap ko sa ating Panginoon eh. Ang anumang bagay na hilingin ninyo sa aking pangalan, ito ang gagawin ko sa inyo. Kaya nga ang pananampalataya, sa paghihintay sa mga bagay na hindi nakita ng mata ng tao, at ang katunayan na magaling na siya, bagaman malayo pa ang tinatawag na mga araw ng kanyang kagalingan, pero ngayon pa lang, aking isinasaloob na magaling na sapagkat yan ang tinanggap ko sa Panginoon pag hiniling ko sa Panginoong Jesucristo. Ibinigay sa akin ng Diyos. Totoo ba yan? 14:1 ng San Juan. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Ayan. Sumasampalataya ako sa aking Panginoong Jesucristo na siya rin ang Ama. Naku, ako'y dadalangin sa Kanya ng anumang bagay, ibinigay na sa akin ng Ama. At ang wika pa man din sa Marcos, sa kanyang 16:15 hanggang 16, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabinyagan sa Ama, Anak at Espiritu Santo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sasampalataya ako sa Ama. Sasampalataya ako sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang Ama at ang Anak ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. 10:30 ng San Juan. At sa unang Juan 5:7, may tatlo sa kaitaasan na nagpapatotoo. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Yan ang kaparaanan na itinuturo sa atin sa huling araw. Na maliban ng magkaroon tayo ng pananampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo na sila'y iisa, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Hindi madidilat ang mata ng mga mahal natin sa buhay o ng ating kapwa-tao na ipinapanalangin nating buksan nawa ang kanilang mga mata para makilala nila ang Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang atin pong huling katanungan nga, sa huling araw pong ito, 2013 na. Ano ang itinuturo ng Diyos para tiyak na makita nating mga tao at lumiwanag sa atin ang mukha ng Diyos? Buksan po natin ang aklat ng mga gawa, 26:15. Ito po ang pagkahirang ng Diyos kanino? Kay Apostol Pablo. Alam natin si Apostol Pablo, tinawag at isinugo sa kahintilan. Mga kapatid, ano ang mapupulot natin sa kasaysayan ng buhay ni Pablo bilang ilaw sa mga hintil? Buksan po natin gawa 26:15. Ganito po at ating babasahin ang ipinakikilala ng Biblia. 26:17 po, ng aklat ng mga gawa. Ang kausap po si Pablo, na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng kasalanan at ng mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ano po sa huling araw ang kaparaanan? Ngayon po, 2013 na. Anong kaparaanang itinuturo ng Diyos? Para po makita ko, makita ninyo, makita natin, at ng lahat ng ibig makakita sa Diyos, ang kanyang mukha. Lumiwanag sa ating lahat. Ang wika kay Apostol Pablo. Si Pablo po, kausap po, inihalal kitang ilaw sa kahintilan para idilat mo ang kanilang mga mata. Sa makatwid,
ang mga tao sa kahintilan. Tayo, mga hintil tayo, mga Pilipino. Hindi naman tayo mga Israelite. Hindi naman tayo mga Hudyo. Nasa kadiliman tayo. Pero merong magdidilat sa ating mga mata. Sa pamamagitan po ng isinugo na walang iba kung hindi ang lalaking si Apostol Pablo. Yun literal na tinawag yun, no? Hindi yan ang sugo na kamukha ng nagsasabing sugong anghel sila. Si Kristo'y tao. Ito literal si Apostol Pablo. Banal na tao, tinawag ng Panginoong Jesucristo. Inihalal para ipadala sa atin. Mga kapatid, siyang magdidilat sa atin mula sa kapangyarihan ni Satanas. Hindi natin nakita ang mukha ng Panginoon. Mga kapatid at mga magulang, dahil nasa kadiliman tayo, at tayo pala'y nasa kapangyarihan ni Satanas sa kadiliman, at ang wika kay Apostol Pablo, upang dalhin mo sila. Ayan, sa katotohanan o sa kaliwanagan sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Paano tinitiyak ng Biblia? Mga kapatid at mga magulang, na ito ngang paraan na ito, ang pagsusugo ng Panginoong Hesus kay Pablo sa kahintilan, ito ang magbibigay sa atin sa huling araw ng kaliwanagan. Alam natin, matagal nang patay si Pablo. Alam natin, matagal nang patay ang 12 apostol. Alam natin, maging ang Panginoong Jesucristo, literal na pumanik na sa langit. Sino ngayon ang sugo? Mga magulang, alam natin ang mga apostol tulad ni Pablo, inilagay po sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa unang Korinto 12:28, ang Diyos naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol. O hindi ba apostol si Pablo? Saan nilagay? Sa iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ba ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Katawan ni Kristo. Pag-aaring sarili ng Diyos, ng ating Panginoon. Mga kapatid, sino ngayon ang sugo sa huling araw na ito na ang pinaka-ultimong paraan para ang tao maliwanagan at lumiwanag sa kanila ang mukha ng Panginoon? Efeso 3:10, ang wika ng Biblia upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag o maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Mga kapatid, at sa unang Pedro sa kanyang 2:9, ang wika pamandin ni Apostol Pedro sa mga kapatid sa iglesia, kayo'y isang lahing hirang, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ayan po, sa pamamagitan po lamang ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, liliwanag na muli, liliwanag sa bawat tao ang mukha ng Diyos. Makikilala nila ang Diyos. Luluwalhatiin nila ang Diyos at magkakaroon sila ng kapayapaan. Kaya nga kung kanina'y binanggit sa atin, ang wika ng Diyos, kaya hindi siya makikilala at makikita, at ang makakakita sa kanyang mukha ay mamamatay sapagkat siya'y Diyos at hindi siya tao. Ano nga ang ginawa ng Diyos? Para may mga taong makakita na sa kanya ng literal. Mga kapatid, buksan po ninyo ang Pilipos 2:5-10. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Nabagaman siya nasa kalagayang Diyos, hindi niya inaring nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nag-anyong alipin, nakitulad sa tao. Mga kapatid, kaya nga, nang siya'y magkatawan tao na at nakilala na sa pangalang Kristo Jesus, nakita na natin ang mukha ng Panginoon, nakita na natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid at mga magulang, totoo ba yan? Huling talata, 2 Korinto 4:3, mga kapatid at mga magulang,
Pakinggan po natin o 4:6 ng ikalawang Korinto. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Hesu Kristo. Ayan. Kaya nga sa 2:10 ng Filipos, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Ito po ang naliwanagan natin. Magpatuloy tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magpakabanal tayo. Dito natin makikita ng lubos na kaliwanagan ng mukha ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dito tayo makakasumpong ng kapayapaan, ng buhay, hanggang doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan. Ito nawa'y pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po nating lahat ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan at ang pamamatnubay, ang kagalingan at ang kalakasan, gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumating lahat hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.